Nagsimula ng mag-ensayo ang mga bagong magkakampi. Klay Thompson to Miami Heat. At posible nga ba ang 2022 Warriors reunion sa South Beach, Miami? Tara ballers, lahat ng yan ay ating pag-usapan. Unahin natin si Lolo Bron at Maxey. Nagsimula na agad maglabas ng mga video at detalye sa naging unang private workout ni na LeBron James at Tyrese Maxey bilang mga bagong opisyal na magkakampi sa Philadelphia 76ers. Wala pang ilang araw matapos inanunsyo ang pagpirma ni LeBron sa Philly, sumalang agad sila sa gym para simulan ang pagbuo ng kanilang on-court chemistry. Pinangunahan ito ng kilalang NBA skills trainer na si Chris Johnson ang workout session. Ayon sa mga reports at clips mula sa mga insiders, hindi ito naging basta-bastang laro, kundi isang intense na skill building session. Nakatutok ang drills kung saan si LeBron ang nag-i-initiate ng mga plays. Sit, push, 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 push. At kakabalita lang din ngayon na magiging point guard si LeBron James sa Sixers, habang si Tyrese Maxey naman ang nag-adjust at gumawa ng off-ball movement. Dahil sa parehong dynamic ball handlers ang dalawa, sinimula na nila ang pag-ensayo ng kanilang timing sa pick and roll at tamang distansya o spacing sa loob ng court. Sa isang interview kamakailan lang sa Mind the Game podcast, ibinahagi ni LeBron na hindi na bago sa kanila o dating gawin na mag-ensayo na kasama si Maxey. Ilang summer na rin daw silang sikretong nagpapakondisyon at pinuri ni Lolo Bron ang pambihirang disiplina ni Maxey sa pagsunod sa 5 AM workout routine. I've worked out and trained with him over the last few summers. Every morning, 5 a.m., we're in the gym, 5:30, whatever in the gym, and you just see like his dedication. Shows up on time, on target, every single day. Sa sports naman tayo. Ang bagong miyembro ng San Antonio Spurs na si Tobias Harris at ang ilan pang mga teammates ng Spurs na sina Wemby, Harrison Barnes at De'Aaron Fox ay sabay-sabay ding nag-practice. Nakafocus din ng mga players ng Spurs sa on-court chemistry nila. Sinusubukan na nilang sanayan ang ball movement at floor spacing, lalo na sa malaking tulong sa perimeter shooting at veteran experience si Tobias Harris para kay Wembanyama. Nakaka-excite bilang NBA fans na may nakikita na tayo mga footage na magkasama na ang mga players sa bago nilang team. Dito na tayo sa umiinit na mga NBA chismis. Interesado daw ang Miami Heat kay Klay Thompson? Hindi ito basta haka-haka lang mga ballers. May mga konkretong galaw na ang front office ng Miami na nagpapalapit sa posibilidad ng isang Warriors 2022 Championship reunion sa South Beach kasama si Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Ayon kay Shams Charania ng ESPN at Barry Jackson ng Miami Heat Herald, matapos masnab kay LeBron James ang Miami Heat at pumirma na sa 76ers, ginawa ng Miami na number 1 target si Klay Thompson. Ayon kay Shams Charania, nagmamasid ang Heat sa sitwasyon ni Klay sa Dallas Mavericks. May balita kasi na hihingi si Klay ng contract buyout sa kanyang 17 million na kontrata kung walang makitang trade partner ang Dallas. Gusto siyang saluhin ng Miami Heat gamit ang natitira nilang 8 million mid-level exception. Kung trade proposal naman, may lumalabas na framework mula sa mga analyst kung saan pwedeng pamalit ng Heat si Nikola Jovic at isang 2027 second round pick kapalit kay Klay Thompson. At kung mag-success man sila sa plano nila kay Klay, makakatulong si Thompson para mas lumalim ang bench ng Heat at makakatulong si Klay Thompson sa spacing at shooting ni Giannis at Bam Adebayo. Madaling napag-usapan din ng karamihan ang reunion daw ni Klay Thompson at Andrew Wiggins na nagstay ngayon sa Heat na pumirma ng 3-year with 64 million contract extension sa Miami Heat itong nakaraang buwan matapos ang Giannis trade. Ang tanong ngayon, pwede nga bang sumunod si Stephen Curry sa Miami? Kung reality check ang pag-uusapan mga ballers at pawang katotohanan lang sa sitwasyon ng dalawang panig, malabo pa sa malabo. Matapos kasing makuha ng Miami Heat si Giannis Antetokounmpo, nasa alanganing sitwasyon ang Heat sa ngayon na nasa hard cap first apron. Mayroon na lamang silang higit na 10 million sa cap space salary na si Klay Thompson lang ang pwede sa ngayon dahil sa offer na mid-level exception at pasok sa natitirang budget ng Miami. Ang sweldo kasi ni Steph sa paparating na 2026-2027 season ay nasa 62 million pa at imposible ito sa batas ng NBA Collective Bargain Agreement na sasaluhin ng Miami Heat ang ganitong kalaking pera na hindi nagagalaw ang kanilang buong roster. At inaasahan ngayong August ang offer ng Warriors na 2
years with 136 million extension na offer para kay Stephen Curry at manatili ito sa kupunan hanggang sa 2030 at magre-retiro bilang isang Warriors for life. Ang tanging tsansa lang na magkatotoo ang trade request ni Curry. Kung hindi niya tatanggapin ang contract extension ng Warriors, diyan na natin pwedeng makumpirma na may plano na ang greatest shooter na mag-request ng trade. At dahil sa chismis na lumalaganap ngayon sa NBA, maraming teams ang nagsilabasan na di umano interesado din kay Stephen Curry. Kasama na diyan ang San Antonio Spurs, Boston Celtics at Charlotte Hornets. Sa ngayon mga ballers, pawang chismis at espekulasyon pa lang ito, pero marami na sa inyo ang nag-a-agree na lumipat na lang si Steph ng ibang team for better future. Ganun naman talaga ngayon sa NBA. Kahit anong loyal mo pa sa isang team, kung bibitawan ka o wala ng plano para sa iyo, wala na, finish na talaga. Finish na. Kung sakaling sumagi sa isip at magdedesisyon si Curry na mag-request ng trade, yan na naman ang magiging malaking balita na paparating at gugulatin ni Steph ang mundo ng basketball. Anong opinion nyo sa topic natin ngayon? I-comment mo lang ang opinion mo at ating pag-usapan. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Kapag tuloy-tuloy ang suporta nyo at lumaki ang ating community mga ballers, magpapag-giveaway tayo ng mga basketball jersey sa susunod. Kaya subaybay lang kayo palagi. And this is Ballers TV. Thank you for watching.